Sa 3 taong kong paggawa ng bike content, may mga video clips akong hindi ko pa naipakita. What's up mga aliens? So, kamusta kayo dyan? Ngayong araw, meron tayong mission, no? So, itong vlog na to is a casual vlog lang naman. Pero syempre, meron itong halong kalokohan. Yung may mga bente, sabay-sabay natin punitin. Mga kaganapan sa buhay ko noon na mas minabuti kong sarilihin na lang ng mga panahon na yon. Hindi ko nakalaya, Lords. Pero, okay pa yung bike. Ako ang hindi okay. Kung mapapansin nyo sa mga uploads ko, bihirang-bihira ako nag-uploads ng mga rides. Marami na ako napuntahang mga lugar, kasamang mga kaibigan ko. So, si Spiritek and Luis Cruz Vlogs. So, nandito tayo sa Cavite East-West Road. Tingnan nyo naman yan. Woo! Ganda ng view dito mga yan. Mga lugar na hindi ko mapupuntahan nang hindi sila kasama. Malapit na kami! Woo! Worth it naman! Sana yung kapapot namin! Ang lakas! Lakas namin! Kaya naman sa video na to, hayaan nyo kung ipakita sa inyo yung mga video clips nung mga panahong nagsisimula pa lang si So Be It. Okay Los, ikakabit na natin itong bike carrier dito sa bike natin sa likod. Dito siya eh. Yan, dito yan mga lods. Yan. So, papasforward na natin to para mabilis tayo. Let's go. What's up mga kapadjak? Wow! Kapadjak na ngayon, hindi na loads, no? Hindi loads pa rin. Kapadjak na rin, no? So, what's up sa inyo dyan? Ngayon, pupunta tayo ng Tagaytay. Wait. Malamang magtataka kayo. Kasagsagan ng pandemic to eh. Kabi-kabila ang lockdowns. Makapasok kaya ako ng Tagaytay? Sa Tagaytay. Makakalusot kaya ang alien na si So Be It? Aburan, dito lang yan. Sa Scene of the Rides ni So Be It? Ang plano ko dun sa People's Park, People's Park pa ang nais mo ha? Tignan natin kung makakapasok ka nga. o kaya sa Picnic Grove. So, tignan natin kung bukas siya ngayon. Alas 8 na ng umaga. Anong date ba ngayon? July 28. So, pupunta tayo ngayon ng Tagaytay. Maganda mag-Tagaytay ngayon kasi maganda yung klima. Hindi mainit. Siguradong madami tayong makikita doon na magagandang lugar. Tulad dito. Oh, di ba? Alas 8 pa lang naman. So, tignan natin kung ano tayo makakarating doon. Ayoko kasi pumunta ng hapon doon kasi pag hapon, kulang yung oras. Medyo makagagahol tayo sa oras. Ayokong gabihin masyado. Dahil, syempre, pag uwi, hindi natin alam, di ba? Mas maganda naman yung safe. Oy, matagtag, oh. Matagtag. Masusubukan yung ano natin. Ang GoPro Hero 5. Stabilization on. Yung gamit ko nga pala dito ay GoPro Hero 5 na nabili ko ng 8,500 pesos after kong mabili si Battle Hopper. Woo! Matagtag na maputik. Oh shit. Maputik na matagtag. Mulang makahapon. Tigil muna tayo. Patagtag, oh. Oo, di ba? Stabilization test. So nakita ko naman sa mga reviews ng GoPro Hero 5 na okay naman yung stabilization niya compare sa Hero 4. Tsaka na tayo mag-upgrade ng pangmalakasang GoPro kapag may GoPro Hero 10 na. Yung GoPro Hero 10, nagkaroon din ako niyan. Binili ko yan nung December 2021. May kasama pa ako nung bumili niyan, pero ngayon, binenta ko na. Nasawa na ako eh. So ayan guys, so kita mo naman. Ito yung bukid sa amin. Ayan, kita nyo naman. May mga tanim ng palay dito sa mga palay-palayan dito dati kasi tagtuyot dito eh, yung summer.
Ayan o. Woo! Ganda ng araw ngayon. Ganito yung gusto kong araw na pagbabike kasi hindi masyadong mainit. And presko. Dahil may hirapan magbike. Wala pa naman tayong biking ano eh. Yung damit, yung short, yung gloves. Saka hindi doon, tawag doon. Basta yun na yun. Maghanap tayo ng ano doon. So sana may makita tayong ano doon. Bilihan ng mga biking short, no? Or shirt. Para naman makumpleto na yung ano natin. Yun na yung kulang eh. So ayun, woo! Nandito pa lang tayo malapit sa amin. And sana makarating tayo dun ng safe. So, woo! Let's go! Dito na tayo sa literal Central Dasmariñas. Woo! Malayo ba tayo? Okay mga kapadyak, pahinga muna tayo. Nandito tayo sa intersection ng papasok ng bayan ng Dasma. Ito, ayan. Yan yung Padasma bayan. Ito naman yung dadaanan natin, diretso lang tayo dyan. Papunta nga na yan, SM Dasma, tapos tatagos tayo ng diretso lang Pasilang, tapos Tagaytay. Ayan. Ito yung video. Ayan. Woo! Buti na lang, may dala akong tubig. Sarap! Medyo marami pa yung mabiyahin natin. So, hindi natin kung ano tayo makakarating. No oras na. 9:05. So, isang oras pa lang yung binabiyahin natin. Nandito pa lang tayo sa SM Dasma. Siguro mga 25 kilometers pa yun. Oh! So, tingnan natin kung ano tayo makakarating. Sa din yung intersection ng SM Dasma at Robinson Dasma. Ito, Pasilang. Paano yan doon? Pa-gentry. Okay lads, dito tayo sa SM Dasma ito. SM Dasma. Ito naman yung Robinson Dasma. And ito, papuntang gentry. So, diretso lang tayo dyan. Medyo malayo pa tayo, Lods. Isang Dasma pa lang tayo. Hindi ko mga 20 kilometers pa yun. Okay, set up muna tayo ng camera dito. Yung mga content creator natin na mga kaibigan na nagbabike ay makaka-relate dito. So, ganito yung pag-setup, tapos dadaan ka, tapos kukunin mo ulit yung camera. So, struggle is real. Isang malupit na transition muna. 1, 2, 3, go! Napakalupit, no? Spice pa. Okay, Lods, nandito na tayo sa may Silang. Ito na, municipality of Silang. Woo! Inabot tayo ng 10:30 na. So, 2.5 hours, nasa Silang na tayo mula Imus, Cavite. Woo! Konti na lang, Tagaytay na yung next. Siguro mga 10 kilometers or 15, mga ganun. 10:30 na. Siguro pagdating ko doon, lunch time na, magkakaroon tayo mga kainan doon. So, sana may lumihan doon. So, kung kumain ng lumi ngayon eh. Ayan! Woo! Malapit na! Papakita ko sa inyo yung mga tambayan doon. Tignan natin kung bukas yung Picnic Grove, yung Sky Ranch, and yung ang tawag doon, yung People's Park. Yung talaga yung target ko, yung People's Park. So doon tayo talaga pupunta. So ano pang hinihintay natin? Let's go! 2,000 years later. Tingin ko malapit na ako sa Tagaytay, Rotonda. Kanina pa ako galing ng Silang eh. Ito, oh. Mahaba pa oh. Tingin ko malapit na ako. Konting padyak na lang to, Tagaytay, Rotonda na. Pagpunta ng Tagaytay, Rotonda, tatambay muna tayo doon sa overviewing ng taal. Kukuha tayo ng mga shots doon pang montage. Woo! Nakapagod. Galas 12. So mag 4 hours na yung biyahe ko. 4 hours! So, pasensya na. First time ko yan. First long ride ko yan kasama sa Battle Lapet. Nakapagod din pala, no?
Pag di ako sanay mag-bike, tagal ko din. Matagal na kasi ako hindi nag-bike eh. Ibis na mga asakit dito. Gabi-isang. Woo! Nagpasa tayo ng silang. Sigurado kung ito, Patagaytay na to. Ayan, yung ahon na yan. So yan yung unang ahon Patagaytay na maraming sinubok na siklista noong mga panahon ng pandemic. Ang niya papuntang langit yata yun eh. Oh, matinding ahon yan. Woo! Konti na lang. Ano oras na ba? 11:45 na. So siguro mga 12 something nandun na tayo. Sa Tagaytay Rotonda, doon muna tayo magpapahinga after dito. Para makita natin yung taal. Pag overlook tayo dun sa taal, so tignan natin kung medyo maulap ngayon, no? Hindi umuulan, hindi mainit. Ganito yung gusto kong claim pag nalabas ng bahay. Pag nagagala lalo na. So sakto yung punta natin ng Tagaytay. Halos 4 oras na tayo bumabiyahe. Nakabike, you know? Oo. Kumpleto ang tools ko dyan. Hindi pala tools. Pambomba ng bike, gorilla pad, tubig, extra batteries, bike rack. Yun lang yung laman ng na yan. Yung bike area na yan. Yung bike bag. Woo! Konti na lang to. Let's go! Oh, transition muna. Isa pa. So nandito na tayo ngayon, malapit na sa Tagaytay to. Actually, malayo pa sa Tagaytay yan. Malayo pa sa Tagaytay yan. Papakita ko lang sa inyo yung pinakamahabang ahon, Patagaytay. Ahon meaning yung paangat. Mula sa baba paangat. So doon ako nang galing. Tingnan niyo yung level ng ng lupa. 'Di ba? Pababa. Tingnan niyo tong kabila. Pataas. Pagdating mo doon sa dulo, alam mo kung ano meron doon? Makikita mo na doon yung Manok na San Pedro. Papuntang langit na yata yun. Kasi mahaba siya. Hindi siya ganun kataas pero ang haba ng paangat niya. So dapat naka-lower gear ka dito. Woo! Pagod na ako pero pahinga akong konti. Ang hirap. So mamaya andun na tayo. Okay mga lods, papakita ko lang sa inyo kung ano yung may experience nyo pag umakyat kayo ng Tagaytay ng nakabike lang. So ang lupa ng Tagaytay is, nakikita nyo yan, pababa, di ba? Yung ahon ko kanina, hindi pa pala tapos yun. Lahat to, paahon lahat to. Ayan o. Pababa, doon ako galing. Doon ako papunta. Ayan, doon. So yung lupa dito, is pagkatapos mo umahon, gaganoon, tapos ahon ulit. Tapos ahon ulit, hanggang makarating ka kay San Pedro. Ganon yung lupa o dadaanan sa dito papuntang Tagaytay. Hindi ko alam kung nasaan na ako. Ang haba pa na lang biyahe talaga dito pa Tagaytay. Whew! Alas 12 na. Puro pa ako, naubos na yung energy ko sa kakaahon. Siguro mga 12:30 ako makakarating doon sa rotonda ng Tagaytay. So tignan natin. Hindi ko na kanaya, Lords. Ayan, okay pa yung bike. Ako ang hindi okay. Mas masarap pang maglakad kaysa magbike pag ahon eh. Tingnan na naman yung ahon ko. Oh. Yun naman yung ahon na yan. Mas gusto ko pang maglakad kaysa umahon gamit yung bike. Ang nakapagod. Naubusan na ako ng hininga. Eh mo, ayan baka naman pagtapos ng ahon ulit, di ba? Puro paahon talaga dito, men. Hindi siya nagreklamo. Sinasabi ko lang sa inyo yung may experience nyo pag nagbike kayo. Ibang iba pag nakasakay kayo sa sasakyan, sa mga bus Patagaytay, no? Yung klima dito lumalamig na. Hindi mainit, hindi umuulan, hindi umaambon, pero palamig na yung klima dito. Woo! Ito na yung checkpoint malapit sa Tagaytay. Mauhulaan nyo ba ang mga susunod na mangyayari? A. Palalagpasin ako. B. Pababalikin ako. Or C. Pagsasayawin ako.
I-comment mo muna yan sa comment section. Tingnan natin kung tama yung sagot mo. May sagot ka na ba? Let's go! Sa Tagaytay. Bawal ba sir ang bike sa Tagaytay? Dito ko na-realize na parang nasayang yung pagod ko papunta ng Tagaytay. Ah, bawal ba? Hanggang saan lang pwede? Dito lang sir, yung ikot. Ah, bawal ba? Bike sir, sir, taga-taas doon kung pwede pag-bike na yan. Ah, okay. Sige. Pero sa August, tingnan natin kung ano. Ah, sige, sige. Boss, thank you, boss, ah. Okay, thank you. Okay lad, so mission failed tayo ngayon. Ano ba na binyay ko, bawal pala ang bike sa Tagaytay. So ayan, alam niyo na. Bawal ang bike sa Tagaytay mga lods. Woo! Isa ka pa lods oh. Pababa. Galing ng Tagaytay. Woo! Mula dito ay in-enjoy ko na lang yung lusong ko pa uwi. Hindi naman ako nang hinayang totally sa lakad ko na yan. Napatunayan ko na may mga bagay talaga na hindi natin pwedeng ipilit. Kaya mas mabuting sumunod na lang. Para na rin naman sa atin yun. And para sa mga taong nakapaligid sa atin. Everything happens for a reason, ika nga. Hindi lahat ng gusto natin, agad-agad makukuha natin. Kailangan nating maghintay ng tamang panahon. Greatness comes from small beginnings. Hintayin mo lang. Darating din ang tamang panahon para sa'yo. Hanggang dito na lang muna ang storytelling natin kung paano ako nagsimula. Sana ay nandyan ka pa sa mga susunod na episode. Kung umabot ka dito, maraming salamat sa iyo. Lagi niyong tatandaan, wala ako kung wala kayo. Maraming salamat sa inyong lahat.